Ang ating topic po ay dahil sa tema ng ating theme for the year, Will We God Always, ang ating pong topic ay Be an Overcomer. So, today meron po tayong 4 na sessions. Simula dito, first session natin, Overcomer through Jesus Christ. So, dapat yung session na ito ang mauna. Pero yung session 2, 3, 4, kahit sino ron pwedeng magpalit-palit. Kasi, ang 4 na session natin, una, we should believe and we should acknowledge that we are overcomer through Jesus Christ. Yun po yung unang lesson na dapat matutunan natin. Tapos, meron tayong 4 na topics. Overcoming failures, overcoming sufferings, at saka overcoming anger. Yes. Parang may English. May 4 po tayo. Kaya sa una, dapat matutunan mo na naniniwala ka ba na overcomer. Kasi pag hindi ka na unang naniwala rito sa unang session, paano ka pa maniniwala sa tatlo, di ba? Na ma-overcome mo lahat yun. Anong ginagawa mo pag nag-fail ka? Nati-depress ka ba? Nagkama ba ng anxiety? O lagi galit na galit ka? Ayan, di ba? O kaya pag nagsasuffer ka, anong ginagawa mo pag nagsasuffer ka? Lagi ka bang nagmumol? Depende di ba sa attitude mo. So, yun po, no? Yung panghuli, yun nga, meron pa ba tayong problema sa anger? Yun po yung huli natin. So, ito po yung lesson natin na overcoming because of our theme for the year. And it might continue for next month. Itipil natin pati sa mga sins. Overcoming habitual sins, overcoming bad habits, overcoming vices, mga ganun. Kasi gusto kong sa church, lumago tayo. Ang intention na pinagdadamasahan ng Lord, lumago tayo spiritually. Sayang yung mga lesson natin pag hindi ito bumabasa sa church-wide members. No, sa taong ito, ang ko ay lumago talaga spiritually. So, let's start with this first topic. Be an overcomer. So, we start with overcomer through Jesus Christ. Sabay-sabay natin basahin ito. Romans 8:37. Let's pray. Father, we honor you and we thank you, Lord. We welcome you and even the presence of the Holy Spirit that will truly guide us, teach us, open the eyes of our understanding. Lord, mamagitan ka sa aming pag-aaralan. Turuan mo kami na malaman namin ang katotohanan ng iyong salita. Gamitin mo lamang, Lord, ang iyong lingkod at bigyan mo ng buhay at kapangyarihan ng mga salitang ito. At gamitin mo rin ang bawat isa na narito, Lord, na ito ay may pahayag, may turo ayon sa iyong kalooban. Lord, salamat sa presensya mo. Salamat din sa kalakasan ng aming mga katawan, kalusugan. Alisin mo ang mga distraction sa aming paligid, sa aming mga nararamdamang antok, katamaran, o anumang distraction, Lord, in the name of Jesus. We rebuke them all, we cast them out, and we pray for your divine intervention and even your power to enlighten us, to teach us, to guide us, and even the wisdom from above. We claim everything, Lord, that you have prepared good for us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. Papa natin ang Panginoon. So, yung salitang overcomer sa Greek ay nikaw. Ang Greek word na ito, na nikaw, ay kinuha ito ng knife. Kaya makikita nyo, yung knife, ang kanilang benta, sila yung pinakamalakas na benta sa buong mundo. Ng sports, ng shirts, apparel, everything. At ang kanilang motto, di ba, just do it. Just do it. Kasi, ang ikaw, sa Greek, ang ibig sabihin niya, to overpower, to conquer, to overcome, to win, to prevail, to be victorious, and to get the victory.
Kaya makita mo yung pinanggalingan ng salitang night, andun lahat ng kailangan mo para manalo. No? So, kaya yung lesson natin, be an overcomer, yun din dapat ang mag-singin sa atin. Lahat ginawa ni Jesus Christ that you will be an overcomer. Ginawa ni Jesus Christ. Yun po yung verse natin kanina, Romans 8:37. Diba? Jesus Christ, in all these things, sabi niya gano'n, we are triumphantly victorious due to the one who loves us. So, ang isang Kristiyano na ma-realize niya sa isip niya na siya ay mapagtagumpay, napakalaking bagay na yun. Kasi imagine mo sa sarili mo, paano matatalo mapagtagumpay ka na? Diba? Yung parang si David, nung narinig niya si Goliath, na pinagsasalita ng hindi maganda yung Israelites, at saka nagsalita siya laban sa Diyos niya, naisip niya kagad, sino ito? Na nagsasalita laban sa aking Diyos, laban sa Diyos ng Israel. Kaya iniisip niya kasi, siya ay mapagtagumpay. Hindi ito pwedeng manalo sa amin, parang gano'n. So, gano'n din tayo. Sabi na, in all these things, we are triumphantly victorious due to the one who loves us. Do you believe that you are an overcomer? Amen. Praise the Lord. Palapanan natin ang Panginoon. So, may icebreaker tayo. Sabi dito, kindly give some reasons that Christians can have strong confidence to live a life of victory in this world. Magbigay nga tayo ng mga dahilan, yan, example, na mga Christian ay dapat matibay ang kanyang kumpiyansa, no? Confidence, na pwede siyang mabuhay talaga ng matagumpay sa mundo na to. Ano mga dahilan na may isip mo na bilang Christian, na binigay na ng Lord sa iyo yung victory, ito ba ay dahilan para talagang mabuhay tayo ng matagumpay? O, sino gustong sumagot? Parang walang overcomer dito. Sister Jess na. Di ba sinabi nga po, Ay. naalala ko po nung nagtatrabaho po ako sa construction, yung verse na pinangawak ko dati. If God is with us, who can be against us? So, nandun po yung battle lagi. So, sa akin, yung covering and protection sa lahat. Sa pinagdaanan ko po dito, nakita ko po yung lahat po ng battle, kahit sa government entities, sa Dubai Port. So, nakita ko po yung pinakawakan ko lang palagi. If God is with us, who can be against us? At He will never leave you nor forsake you. So, sa akin po bilang Kristiyano, sa lahat po ng down ng buhay ko, naging victorious po ako kasi ang pinangahawak ko palagi, yung kasama ko ang Panginoon. So, sa ating pong buhay, pagiging Kristiyano, hindi po siya madali. Katulad po, lahat po sa health na pinagdadaanan po natin. Alam mo po, isang pong reason lang po kanina, sabi ko nga po, sa bahay po namin, kaninang umaga po, maaga po ako nagtatrabaho, tapos nag-share po ako, sabi ko, pag ugising ko pala ng umaga, nag-declare na ako ng salita ng Panginoon. So, nandito po yung verse. Sabi ko dito, Jesus replied, you do not realize now what I'm doing, but later you will be understand. You are going to make it, trust me. Tapos ulit kong pong binasa. When the time is right, I, the Lord, make it happen. Yung isa po namin kasama sa bahay. Nakatungo po siya, sabi ko, brother, isa po siyang engineer sa MR. Sabi ko sa kanya, bakit po parang masama po pakiramdam niyo? Alam niyo po ba, maaga po silang pupunta sa simbahan sa Jesus is Lord. Alam niyo po nung paglabas pa lang po nila ng pintuan, pa lang pala siya, parang namamind stroke na siya. Sabi niya, dali, tapos buti po hindi po siya pinababa po ng hagdanan doon sa bahay po namin. Alam niyo po, pinangahawakan lang po talaga ang Panginoon ang nagpuprotekta sa buhay ng bawat isa sa amin. Alam niyo po, hinilot lang po namin tapos pagkatapos po namin i-revive yung mga pinag-trainingan po namin sa health, mga first aid, yun po yung mga ginawa po namin. Alam niyo po, na nagpe-pray po kami, alam niyo po yung bigla siyang dumigha, yung labi niya na puti na. Alam niyo po yung pag-kilos po ng Panginoon. Ngayon po, isi-celebrate yung birthday po niya, 60th birthday. Isusurprise po siya ngayon.
In-invite po kami, kaya lang po kasi may training po tayo. At dumating po yung anak niya at hindi niya alam. Sabi ko nga, all things work together for good. Hinanda na siya ng Panginoon. Baka ma-surprise po siya pag halo-halo ang kanyang emotion. So, salamat din sa pangyayari na yon. Dahil God is with us. God is all things work together. And we are victory dahil alam ko na magiging successful yung event na gagawin po sa kanila ng Panginoon. Salamat po. Amen. Praise the Lord. So, ang katulad ng sinare sa atin, knowing that we are overcomer or God put us in that situation, it doesn't mean wala tayong problem. It doesn't mean wala tayong, sabihin na natin, trials. But actually, we can never be conqueror without something to conquer. Diba? So, yun yung confidence natin na hindi tayo natatakot na nandun ka sa situation, you may be in the negative circumstances, you may be in the deepest part of problem or burden, but being an overcomer means somebody more than your power, more than your ability, more than your whatever your knowledge and understanding, He can help you. And that is the God who put us in that situation to be an overcomer, the Lord Jesus Christ. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi nga ng ating tema for the year, kung naalala nyo, sabay-sabay natin basahin verse 57. But thanks be to God. So, lagi tayo nagpapasalamat sapagkat ang tunay na katagumpayan ay nagagaling sa ating Panginoon. Pagbasa nitong second, Brother Peter, 2 Corinthians 2:14. Second Corinthians 2:14. But thanks be to God who always leads us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito naman sa 2 Corinthians 2:14, thanks be to God who lead us in His triumphant procession or in the same victory. Sabi nga noon, magpasalamat tayo sa Diyos na pinangunahan niya tayo sa katagumpayan, maging sa pagpapahayag ng kanyang salita. Kaya po, point number 1 natin, overcomer through Jesus Christ, you are called by God to be a winner. No? May kantang masaya yung we are born winners. Ewan, hindi ko alam yung title niya. Di ba, no? Rejoice ba yan? Ayan, no? Pinanganak kang mapagtagumpay. Parang gano'n. So, tinawag tayo ng Diyos, ibig sabihin, we are called to be a winner. Sabi mo sa katabi mo, you are called to be a winner. Ayan, hindi ka pwedeng matalo kasi tinawag ka, sinilang ka, napulagin ka para maging mapagtagumpay. Amen? Praise the Lord. Please share one thing you really want to thank Jesus Christ because you really overcame. Sino dito gusto mag-testify? Kahit isang bagay lang na talagang gusto niya ipagpasalamat sa Lord na napagtagumpayan niya. Alam ko, we have so many things to testify na napagtagumpayan natin. Meron bang isa lang na gusto mag-share? No? Na Sister May. Pero sa akin po, yung napagtagumpayan ko po yung yung anger ko. So, salamat sa Panginoon. So, wala ko kayo sa lesson 4. Lesson 4. Okay. Nag-jump tuloy ako. Hindi, kasi para siguro sa akin, I am a winner na kasi God's controlled my emotion. Kung dati kasi, every time na lalapit yung mga kapatid ko sa akin, every time na ang feeling ko kasi parang ako yung, kasi hindi naman lingid sa inyong kaalaman, breadwinner kasi ako sa aming family. So, lahat ng kahit ate ko pa yan, para siyang bata na laging humihingi sa akin.
So, salamat sa Panginoon. Tulad nga ng sinabi kanina ni Brother Billy, kaya tayo pinagpapala ng Panginoon. It's because gusto ng Panginoon sa atin na maging channel of blessing po tayo. So, ayun po, parang dumating ako sa point na parang na-fed up na po ako sa mga kapatid ko. Pero naranasan ko sa sarili ko na parang lumalayo naman po sila sa akin. So, talagang sinurrender ko siya sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ko to kaya. Kung hindi ko to iso-surrender sa iyo, tanggalin ko ito lahat ng mga negative or gawa na kaaway sa aking buhay. So last, then dumating din sa point na sinabi ko din talaga kay Brother James. Kasi kahit ako, hindi ko na rin nauunawaan yung sarili ko. Sabi ko kay Brother James, i-enhance mo nga ako. Dahil parang dumadating na talaga sa point, siguro realization din ng Lord sa akin na parang hindi ko na talaga siya kaya. So dumating talaga sa point na sinabi ko sa asawa ko na i-enhance mo nga ako. At yun nga po, patago po akong nagpa-check up sa psychology dahil kahit ako sa sarili ko, alam ko na talaga na hindi na talaga normal yung nararamdaman ko. At praise the Lord po, sabi nga sa akin ng psychology, ay hindi pa naman po siya nahulog sa depression. Stress lang po, overstress po siya. So salamat sa Panginoon sa tulong din ng aking asawa na nananalangin sa akin, sa tulong ng mga kapatiran na nananalangin sa akin na baguhin ng Lord yung puso ko. So dumating sa point na nag-surrender ako sa Panginoon, sinurrender ko lahat-lahat. At yun po, dumating yung reconciliation na tinatawag. Na-reconcile po kami magkapatid. Lagi na po yung mga kapatid ko sa akin. At the same time po, pag lumalapit yung kapatid ko sa akin, hindi na po ako nangangagat. Ang ginagawa ko na po is, mas lalong binibigyan po ako ng pag-unawan doon sa kanila. So all glory to God po dahil I am a overcomer na po. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. Dalawang kami bagay namin, no? Dalawang. Praise God. So, praise God. Kaya, may power yung prayer. Kahit nung, siyempre, kasama mo sa bahay, asawa mo, kapatid mo. God always work through anyone, no? Sino pa gusto mo? Brother Dinan. Hello po. Millions. Mas isa po yung covetousness. Praise the Lord dahil na-overcome ko namin ni Sister Levi yung pagtatice po namin. And dati po nagtatice lang kami dahil nababasa lang namin pero wala kang cheerful giving heart. Pero ngayon, praise the Lord dahil nagtatice ka, dahil excited kang magbalik sa Panginoon and hindi ka na lang nagtatice na galing sa sahod mo, kundi sa mga pinagkatiwala din ng Lord sa iyo na mga ibang source of Yan, praise the Lord. Kapag namin ang Panginoon. Bangin yan, hindi ka natin, pinagin ko kanina yung lesson ng Friday, no? Sabi ko nga, actually, sabi nga ng Friday, di ba? I will not teach you how to type. Pero totoo, nung piniprepare ko yun, wala akong inisip na typing. Kasi yung turo na yun, higher level yun. Una, tuturuan ka magbigay, typing. Sabi ko nga, hindi ko kayo tuturuan magbigay. Kasi ano to eh, ang Panginoon ang naglalagay sa iyo para magbigay ka. Ito yung higher level. Tinuturuan kang magbigay ng masaya ka. Masaya ka. Kasi yung mas mataas na pagtuturo, tuturuan ka ng Lord na magbigay ka ng masaya, magbigay ka ng generous, at magbigay ka ng sacrificial. Yan yung mas matataas. Na hindi ko alam kung nasaan na tayo doon. Pero baka yung iba, nandun pa lang sa turuan mo akong magbigay. Pero yung iba naman, katulad nila Brother Dinan, ano na sila eh, nalampasan na nila yung natutunan ko magbigay. Ano na yun, yung masaya ka na bang nagbibigay. Eh, mas mataas na level yun. Kaya yung lesson natin ng Friday, is a higher level of your heart. You know? Paano ka nagbibigay. Kaya, I think, sabi ko nga, hindi ako magsasalita about tithes. Kasi hindi yung tithing. You know?
So, point number 2 natin, overcomer through Jesus Christ. Faith in Christ, seek the victory. Paano natin malalaman at mararanasan na tayo po ay mapagtagumpay? Sabi po ng 1 John chapter 5, verse 4, for every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. So maliwanag po mga kapatid, ang katagumpayan na pinag-uusapan natin dito sa mundo habang nabubuhay tayo ay madidipit natin ang lahat ng, sabihin natin, kahit nagawa ng kaaway, anumang hadlang ng dyablo o gawang masama, sabi nga lang, we can achieve the victory sa magitan ng ating faith. Kanina yun, siyempre, through Jesus Christ. Kaya nga, si Paul, pagdating nung last written gospel niya sa 2 Timothy, sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. Ibig sabihin, paano napagtagumpayan ni Paul yung lahat ng persecution, lahat ng trial, lahat ng hindrances, sabi niya isa lang, I have kept the faith. Diba? Nanatili ako sa pananampalataya. Kaya napagtagumpayan mo hanggang dulo. Diba? Kaya tayo bilang mga Christian, isa lang ang panghahawakan natin para magtagumpay tayo until the end. You have to keep your faith with Jesus. Amen? Palamakan natin ang Panginoon. So, siyempre, dito po sa Deuteronomy 31, sinong next natin? Pakibasa, verse 6. And 2 Timothy 2:15, the next. Be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you, He will never leave you nor forsake you. Yeah. 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who doesn't need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Amen. Yan, praise the Lord. So naniniwala tayo na tumatayo tayo sa salita ng Diyos kung bakit hindi tayo pwedeng matakot ng kaaway o matakot sa mundo. Sapagkat tumatayo tayo sa pangako ng ating Panginoon. At sinasabi nga ng 2 Timothy chapter 2, ito yung saan nagagaling yung faith na yun? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. So the Word of God gives us the faith that comes only through Jesus Christ. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Now, how important is your faith in Jesus to overcome any problem? Sino gusto? Madali lang to. Gaano kahalaga ang pananampalataya mo sa Panginoon para mapagtagumpayan mo ang anumang problema na pwede mong nadaanan o madadaanan? Gaano kahalaga yung faith na yan sa Panginoon? Anybody? Madali lang itong sagutin. Ay, dito dyan. Magandang hapon po. How important is your faith in Jesus to overcome any problem? Karugtong po noon, earlier na question, ano yung na-overcome ko for me to be a servant? Some of you know na I was very hooked to pornography. So, bata pa lang ako, maaga ako na-expose sa ganyan pornography dahil sa mga matatanda ng araw. But then again, ang hirap niya yung battle. Ang hirap niya yung battle. But then, sabi ko, nung nag-serve na ako sa Panginoon, may mga pop-up na lumalabas sa social media. And if hindi ko fully na-surrender yun sa Panginoon, it's just a click away. It's always click away, and especially pag nag-aaral tayo, mag-share tayo ng salita ng Panginoon, that time will drag you to, again, somewhere. Na yung pinag-aaralan natin, na alam ng kalaban na kahinaan natin, will push you away from that. At ang i-instill sa akin, mahina, kahinaan mo to. Ito na lang muna ang gawin mo, saka na yan. At again, sabi ko nga, I have to surrender everything to God. Una, hinami ko sa sarili ko that I'm so let's say, addicted to that. Bago
ako magpasakop sa Panginoon. Kasi kung hindi ko inamin sa Panginoon na ako ay nalulong, sabi nga, kailangan muna ipanalangin yan eh. Kailangan natin ibattle muna sa Panginoon yun. And then again, ang Panginoon kikilos yan. Kikilos at kikilos at kikilos. And then, doon ko na manasan na mas, the time that I have overcome yung problem na yun, ay mas ginamit pa ako ng Panginoon. And I can stand before you today na I am overcomer and sabi nga, hindi ko siguro ko mapagpapala ng Panginoon, not just materially but spiritually, to share His words kung hindi po ako unang nagpasakop sa Panginoon at nagpatulong sa Panginoon to overcome pornography in my life. Praise the Lord. So, isa sa siguro, mabigat yun, addiction ang tawag dun. So, sa area ng addiction, talagang kailangan matibay yung pananampalataya mo. Kasi it will always come back. And it will always try to influence you back. And it will always, sabi nga niya, pop out. Anytime, anywhere, dadayain ka ng kaaway para bumalik ka sa dati mong habit na tinatawag. But thanks be to the Lord kasi ang Panginoon, totoo siya sa kanyang mga salita, tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabay-sabay niya natin basahin ito, verse 5. Who overcomes the world? So, naniniwala tayo na yung faith natin na pinananampalatayanan ay nanggagaling lang kay Jesus Christ. Siya rin ang nagsabi ng John 16:33 na be of good cheer, for I have overcome the world. No? Magsaya kayo sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sabi nga sa sanlibutan, ito yung tukso na nangyayari sa atin. Whether we like it or not, kasi nasa world tayo, sabi ng 1 John chapter 2, pag nagsimula tayo verse 15, nandiyan yung love not the world, neither the things that are in the world, for all that is in the world. Ito na yun. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. Imagine mo, lahat tayo, whether Christians or not Christians, we are exposed every day sa gawa ng kamunduhan. At paano mo mapapagtagumpayan yan kung wala tayong pananampalataya na nanggagaling sa nagtagumpay na? Di ba? Ang pananampalataya natin ay napagtagumpayan na ito ni Jesus Christ. Inopera na siya ng buong sanlibutan na ibibigay lahat sa kanya to. Pero sabi niya lang, it is written. So tayo rin, ganoon din tayo. Jesus declared He overcame the world. We can always declare na we stand on the Word of God. We stand on the same promises. And we stand by faith that we are overcomers. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So dito sa mundo, yan ang mga tukso. The passions and the lust of this world. The positions, meaning to say the power. No? Pwede ang opera ng power sa mundo. And the last thing, the possessions, meaning to say the wealth and riches of this world. Pwede kang i-offer na sa atin ang kaaway. Pero lahat ng yan, pwedeng may kapalit. Sabi ang gano'n. At ang kapalit na to, mabigat. Si Satan, hindi siya mag-offer ng walang kapalit. Tandaan natin yan. Lagi may kapalit yan kay Satan. Kaya, kailangan maging wise tayo. In your opinion, as a Christian, what's the importance of Jesus' declaration, He overcame the world? Ano ang halaga sa atin ito? Na sinabi ni Jesus Christ, I have overcome the world. Ano ang halaga sa atin to, sa buhay ng Christian? Sino gusto sumagot? Sa John chapter 16, di ba? Verse 33, dineclare niya. Dineclare niya kasi napakahalaga nun. No? Na malaman ng Christian na napagtagumpayan na niya yung mundo. Yan. Sa ating buhay, ano ang halaga nito? As a Christian, Brother Billy. Praise the Lord.
So, sa tanong po na in your opinion as a Christian, what's the importance of Jesus' declaration, He overcame the world? So, number one po, Paz, is to give us hope, yung pag-asa. Kasi living in this world po, aminin man natin sa hindi, talagang there's a lot of persecution, there's a lot of challenges, ang dami talaga nating mararanasan. Pero kung hindi napagtagumpayan ni Jesus Christ yung mundo, magiging mahirap para sa ating mga Kristiyano na magpatuloy o bumangon kapag tayo nadapa. So ang importansya po nito na sinabi ni Jesus Christ is para may panghawakan tayo, Pas, at panghawakan natin na si Jesu Cristo yung pag-asa. Yan. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. So, siguro katulad ng nasa pahayag na ating kapatid, Jesus Christ was the best example how a human being overcame the power of the enemy, the spirit of worldliness. Kaya sa atin, siguro kahit ako ng bagong Christian, iniisip ko yan, sabi ko, kung dito sa mundo ay napakasama ng tao, paano kaya mabubuhay isang Kristiyano na iniisip niya na hindi siya gagawa ng masama? Kaya ang lahat ng tao sa paligid niya, pwedeng gamitin ang kaaway para gawan siya ng masama. Diba? So, pero katulad ng tanong na to, sabi nga nun, we had the best example. Jesus Christ was a man like us. He was a human being. He was tried in every point, sabi nga nun. But he was a winner. Napagtagumpayan niya lahat ng tukso na pwede ibigay sa isang taong katulad natin. At sabi ko nga, kung naipakita ito ni Jesus Christ, ay pwede rin magtagumpay ang bawat Christian. At kaya natin itong mapagtagumpayan kasi the Holy Spirit now is with us. The Holy Spirit guides us, the Holy Spirit protects us, the Holy Spirit teach us. No? Kaya naniniwala tayo na ang ginawa ni Jesus Christ na declaration ay isang magandang paalala sa atin na kaya natin mapagtagumpayan ang mundong ito. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Last point natin, basahin natin sabay-sabay, 1 John 4:4, little children. So the point number 4, Jesus declared our strength is in Him. Kung dineclare ni Jesus na napagtagumpayan niya yung mundo, hindi yun ibig sabihin na siya lang yun. Kasi ang sabi ni Jesus, nasa iyo ang Panginoon. Kaya huwag natin isipin, si Jesus yun eh. Kaya napagtagumpayan. No, sabi niya sa 1 John 4:4, the God who is in you. Nasaan siya? Nasa atin. He is greater, no? Than the God of this world. Diba? Sabi niya gano'n. So, ibig sabihin, ang tagumpay ng Panginoong Jesus ay magiging tagumpay din natin sapagat ang Diyos na yon ay sumasa atin ngayon. Kaya, sabi nga rin sa Luke 12, fear not little flock, it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. The devils are attacking us on many fronts. We can be strong and brave. We need not fear because God is with us. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Dito sa James chapter 4 verse 7, ito yung secret of casting out. There will be times na talagang ang attack ng kaaway sa atin ay very personal. Diba? Kung very personal siya, kailangan very personal din, i-cast out mo siya. No? Ano sabi niya sa James 4:7? Submit yourself to God, resist the devil, and he will flee or run away from you. So yun po, pag inataka ng kaaway dito sa mundo na para bagang gusto niya tayong, sabihin natin, matalo, magapi, o mapagtagumpayan, i-rebuke natin siya sa pangalan ni Jesus. Sapagat ang Diyos na sumasa atin ay higit na makapangyarihan kaysa Diyos ng sanlibutan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, last, sasagutan, give your opinion why some Christians live in defeat.
While Jesus already won the victory for us. O yan, ito magandang tanong to. Bakit yung mga Kristiyano parang natatalo sila o nabubuhay pa rin sila bilang talunan? Pero si Jesus naman, sabi niya, napagtagumpayan ko na ang buhay dito sa mundo. Diba? Bakit kaya? Anong reason? Diba? Kung diniklara na ng Bible, diniklara na ni Jesus, na napagtagumpayan na niya, pero bakit may mga Christian, they're loser, not victorious. Diba? Ano ang dahilan? Yan ang mga sikreto na dapat natin matutunan. Diba? Sino this one? Sister Jane. Siguro po pas in their faith is nalus po yung focus nila sa Panginoon. Kasi kapag pinig po natin yung ating focus kay Lord Jesus Christ is hindi po tayo nalibigin. Siyempre po, in our walk sa ating pananampalataya, may encounter po natin na minsan yung mga kapatid natin, hindi naman sila perfect, yung church natin, hindi perfect, yung mga nakasalumuhan natin is hindi perfect. So, kapag tingin po natin sila na gano'n is marirealize po natin na yun nga, yung ikaw ay mai-stumble. Pero kapag tinignan po natin yung kabutihan ng Lord, is will able to reach yung finish line na may focus po tayo. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Maganda yung na-mention niyang distracted. Isang tactic, sabi ko, tactic ng enemy ay spirit of distraction. Tama yun. Kahit totoo kang Christian, you might be distracted. Distracted for a while. Distracted in one stage of your life. No? Distracted, no? With your relationship, no? With God. So, pwede ganun. Totoo yun. No? Sino pa? Sino pa ang gusto mo? Sister Mona. Siguro po pas yung lack of faith. Kaya nagkakaroon po ng, halimbawa mayroong binubulong sa atin ng kaaway na hindi mo kaya, talunan ka. So yung lies niya po, na accommodate po dahil nga po sa kulang pananampalataya. Siguro dahil hindi po intimate yung relationship sa Panginoon. Yeah, maganda rin yun. May nabanggit din natin kapatid yung lies. Kasi katulad ng first couple, si Eva at si Adan, di ba? Binigay na lahat sa kanila, binigay ang tagumpay sa kanila, binigay yung power sa kanila. Pero bakit nanakaw ng kaaway yung authority? Kasi because of lies and deception. Yung lies na yung ginamit ni Satan, totoo bang sinabi ng Diyos? Diba? Na bawal kumain. Ngayon naman, di ba sinasabi, totoo bang sinabi ng Diyos, bawal uminom? Diba? So, yan ang din ginagamit ni Satan, di ba? Yung lies and deception, hanggang ngayon. Bakit? Kasi Satan is the father of lies. So, yun ang gagamitin niya para magkaroon tayo ng tinatawag na unbelief, di ba? At mag-distract tayo o hindi tayo magpatuloy sa ating pananampalataya. In our conclusion, sabi nga dito, we are more than conquerors through Christ. Sabi lang in Revelation chapter 12, verse 11, ito po yung summary, sabay-sabay natin basahin. By the blood of the Lamb, by the word of our testimony, by being willing to die rather than knowingly disobey God. So si Satanas ay simbolo niya ay serpent, scorpion, sabi ni Jesus Christ, binigyan tayo ng power over all the work of the enemy. Pwede natin siyang tapakan sapagkat siya'y wala nang magagawa. Siya ay talunan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So sa ating prayer item, sabi dito, sabay-sabay na basahin, I pray that God will truly enable us Christians to live in victory and proclaim the gospel of Christ without fear. I pray that we will continue to demonstrate the victory of Jesus Christ and our lives giving glory to His name.